Former President Rodrigo Duterte magbabalik na sa politika dahil kay Vice President Sara Duterte. Nagpahiwatig si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng potensyal na bumalik sa politika kung magtatagumpay ang umano'y planong pagpapatalsik laban sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ginawa ito ni Duterte sa kanyang regular na palabas na Gikan sa Masa para sa Masa na pinalabas noong Lunes ng gabi, Nobyembre 20 sa SMNI. Nagpahayag siya ng kamalayan sa espekuladong dahilan sa likod ng mga banta ng impeachment na iniuugnay ito sa pamumulitika. Nakasentro ang kontrobersya sa paggamit ng OVP ng 125 milyon sa mga kompedensyal na pondo noong 2022. Isang halagang hindi unang inilaan sa budget ng ahensya para sa taon ng pananalapi at ginasto sa loob lamang ng 11 araw. Ang OVP at ang Department of Education na parehong sa ilalim ni Duterte ay sama-samang humawa ng confidential at intelligence funds na may kabuuang 650 million sa panukalang 2023 national budget. Bigay ni Marcos, yun ang dapat i-audit. I-audit mo muna at tingnan mo kung may mali, nagastos ba na pribado na kamay o para talaga sa gobyerno. Then you go to impeachment. You cannot go into a guessing game na basta na lang impeach. For what? Intelligence man, binigay sa iyo eh. Bakit ibigay mo sa akin kung hindi ko gastusin? Alam mo ba ginawa ninyo yan? Babalik ako sa politika. Sa survey, number 1 ka ngayon, Mayor. Mapilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Challenge na. Kung si Inday ang mga presidente, okay lang. Simple lang naman yan. Quote unquote. Maghanap talaga ng sakit. Look, wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako may pipilitan akong lumabas sa retirement eh. This is it. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired. Pero pagka magdating yan, buhay pa ako, pag hindi pa ako, wala pa akong demensya, tatakbo ang presidente o vice president, yung mga katakbo ng presidente. Kung si Inday ang presidente, okay lang. You should shut up. Oh, he did not mention any name, ha? No names. Shut up. Wala tayong malaking problema. Ako I sympathize with Bongbong. He's trying to control. Kayong mga eager beaver, shut up. If you have plans to run, go ahead. Sabi ko, yung presidency is God-given. Just don't intimidate it. Baski anong damgo mo dyan, wala, pag hindi binigay. Example na lang ako from the outside, out from the cold. No money, no machinery. Wala. Catapulted into presidency. Ngayon, nung tumakbo ako, siyempre, yung mga taga-Davao na mga mayaman, mga kababata ko, proud sila na kung may presidente taga-Davao. Yan lang man ang habol nila, magkaroon tayo ng presidente. Good. Mga classmate ko na sila, Dominguez. Dominguez is Tions, Marco Polo, pati sa Tugade. Man-made billionaire. Bilyonaryo yan. Self-made, self-made. Bilyonaryo yan. Kung magtapo niya pera, sabi mo 100 million, bali wala yan sa kanya. I'll just give you an idea.
Marami dito yung nasa minahan. Yung mga warik-warik doon, yung mga pulis na naging milyonaryo. Sa mga ding mayor, no? Alam, malapit ako sa pulis kasi laking pulis talaga ako. Mahal ko ang pulis ko, pati military. Kasi alam ko ang pinupusta nila buhay. I mean, I was nice to the communists, but was the reason why? I was desperately trying to find a way to seek peace for everybody. Hindi ako sabihin na magipag-usap sa kanila kahit takot ako. It's not that. It's not my nature na kiusap ako dahil takot ako. Ano ka? Sinaswerte ka? Wow, powerful. Powerful statements. MJ, meron kang follow-up? Wala na po akong tanong kay former President Duterte. Okay. Thank you, sir. Thank you, MJ, dyan sa Sultan Kudarat. At ipangumusta mo lang ako kay Governor Pax Mangundadato dyan. Opo, sir. Ang ating pong susunod na magtatanong ay sa ring SMNI anchor, si Daniela Paulite. Daniela, come in. Magandang umaga po, Pastor. Magandang umaga din po sa inyo, Mayor. Mayor, kamakailan po ay nagpahayag ng pagkabahala si Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Arsenio Boy Evangelista dahil sa sunod-sunod na insidente ng patayan sa ating bansa. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ni VACC Chairman Evangelista, tilaan niya wala nang takot ang mga kriminal ngayon dahil walang kasiguraduhan ng pagkakakulong at wala ring matapang na mensahe ang pamahalaan laban sa mga kriminal. Ano pong masasabi niyo dito, Mayor? Well, kasi ako pag I have to make a vague, even a vague reference sa akin. Ayaw kong sakyan yung issue. Sabihin na mas mabuti yung panahon ko, hindi mabuti yung inyo ngayon. I would not want that conclusion to come out in the minds of the public. Pero ganito siguro yan, Pito. There has to be a push galing sa taas na perform o hindi palitan lang yan. Kaya mo o hindi mo kaya, umalis ka dyan, hanap ako ng iba. Ganun lang yan. Ikaw, director ka, kaya mo o hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ikaw, chief of police ka saan, Davao? Bakit maraming patayan dyan? Hindi mo kaya, umalis ka dyan. Ganun lang yan. Maybe, just maybe, it's not really an accident. Maybe magsalita ako ng ganon kasi abogado ako eh. That I have to, yung mayor ako, there was a time na talagang magulo ang Davao noon. Kaya yung salita ko talaga bastos na nanakot. Kaya yung sabi nga ni Davila na uncouth ang mouth ko kung anong pinagsasabi niya. Hindi naman siya sabi ko nga mind your morals, do not mind my mouth. Nasuspindi daw si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Edison Bong Nebriha na at pumunta siya kasama si Acting MMDA Chairman Romando Artes kay Senator Bong Revilla. Ito ay dahil sinabi daw ni
TFSOU head Nebriha na apprehend daw ang vehicle ni Senator Revilla or siya mismo na gumagamit ng bus lane, pero ito ay out of courtesy daw, pinakawalan niya at sinabihan na lang na baka nagmamadali kasi yan. So, according to Mr. Nebriha, he made a judgment call at pinahinayaan na. But in the meantime, nasuspindi naman po si Mr. Nebriha. Gawa nga ng pagrereklamo ni Senator Bong Revilla. Now, some people are reacting na parang napaka-harsh naman na nasuspindi si Mr. Nebriha. Pero pag tinignan po ninyo ng maigi, ang ginawa po ni Chairman Artes ay sinuspindi siya preventive po habang iniimbestigahan ang kaso. Hindi po yan penalty, hindi po yan, uulitin po madalas po kasi nangyayari ito, maraming nagtatanong, bakit sinuspindi? Meron pang ang iba dyan, inaaway kami. Keso, kung hindi naman pala penalty yan, bakit walang sweldo? May mga ganun pa na challenge. Alam nyo, sa totoo lang, sinasabi ko lang yung sinasabi ng Korte Suprema, okay, magagalit sa akin. Ulit. So, ang suspension ni Mr. Nebriha ay preventive kasi ang sabi ni Chairman Artes, habang iniimbestigahan ang facts ng kaso na ito. So, kung wala namang, kung kunwari, maliwanag na good faith naman si Mr. Nebriha, and so on, whatever exonerating circumstances there may be, then maaaring i-reinstate siya, hindi tutuloy na kasong ito at mababalik sa kanya yung na-miss na pagbibigay na sweldo sa kanya. So ulitin po natin the suspension is preventive in nature. Hindi pa po siya pinipinalize como ba't senador ang kanyang nahuli at pinakawalan at sinabing gumamit ng bus lane. So, huwag niyo pong papagalitan si Chairman Artes kasi actually tama ang ginagawa niya. Ano yung purpose ng preventive suspension? Ang preventive suspension po ay para malayo, hindi magkaroon ng witness tampering, hindi mapapakialaman ang mga documents, hindi mapapakialaman ang videos and so on, nang sa gayon ay magiging objective, tunay na objective ang investigasyon. Okay? So bakit nawalan ng mga komento dito? Na na kamusta naman ang signal natin diyan? Dito maganda ang signal, ewan ko sa inyo. In the meantime, so meron pa bang ibang katanungan tungkol kay Mr. Nebriha at saka kay Senator Bong Revilla? Sabi ni Dennis Gabaca, may nasa likod niyan, may gustong pumalit sa pwesto. Well, that's possible, pero wala pa po akong nakikitang ebidensya to support that. Sabi ni Dudes, dami kasi politiko na masyadong entitled, parang di sila sakop ng batas, sila naman nagawa ng batas. Well, totoo naman yon. But in the case of Senator Revilla ngayon, did he overstep his bounds? Siya ba nga ay gumamit ng busway? Siya ba nga ay nagpasuspindi kay Mr. Nebriha? Hindi naman nga po penalty yan, pero pending investigation. Nag-apologize naman po si Mr. Nebriha at saka si Chairman Artes kay Senator Revilla, and I think dito nagre-react ang mga tao. Parang ang feeling nila is, bakit ganun? Kung ibang tao yan at may nagkamali, magpupunta ba ang mga opisyales dun sa taong yon? Kung hampas lupa, katulad natin, pupuntahan ba tayo? Diba? Magsusorry ba tayo? Magsusorry ba sila sa atin na in-announce nila na merong nahuli, na ito yung pangalan, and so on. Okay? So, anong sinasabi ni Louie na kindly clarify the issue? Yan na nga po ang ginagawa namin. Sabi ni Maria, maraming nag-bash kay Senator Bong, tama lang para hindi maulit. Yan ay assuming na siya nga po ay nandun. So, yun ang katanungan at yun po ang iimbestigahan. Ang sinasabi ni Senator Revilla, hindi daw siya yun at wala daw siya doon.
According naman kay Mr. Nebriha, yung driver lang ang kausap niya at sinabi ng driver ang sakay niya ay si Senator Revilla. So, kailangan ma-determine kung ano yung facts ng sitwasyon na ito. Hindi ako fan ni Senator Revilla, pero ano yung sinasabi natin dito, kailangan fair tayo. 'Di ba? So, sabi ni Hot Sauce, for me, Senator Revilla should be an example. Apologize and be humble. Mag-apologize siya for what po? So, pakilinaw din, anong gusto ninyong apology na nanggagaling kay Senator Revilla at bakit? Bakit sa public pag ginawa ni Senator Revilla, sana kinausap niya sa office si Nebriha, sabi ni CR. Well, ako I agree with that one, na sana nga kasi may distinct advantage ang isang senador ng Republika at lalong-lalo na kung yung senador na yon ay artista. So, I agree with that one. Pero ano yung sasabihin nating damage dyan? Well, you're right, no? Medyo meron ng damage dyan.